Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay ubusin, upang siya ay makapili, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiyang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo, mga kapanalig kay Jesus, upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng kapatawaran sa mga kamalian na ating nagawa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita, at 15 ng 2 buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan nyo sa amin,
mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Sinabi ni Moises kay Aaron, ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon sa gawi ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay nalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkaing gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo? Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumubuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain na maanghel. Hindi sila nagkukulang. Masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos. Sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nilang karne masaganang dumarating. Makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabaksak. Sa palibot niyong tolday, doon nila tinatanggap. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao,
Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao, at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nagkauhay. May tig sa 100, may tig 60, at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo pong muli ay nagkakatipon sa banal na pagdiriwang na ito upang ating purihin, dakilain at pasalamatan ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa atin. Salamat sa Diyos sa panibagong araw at panibagong buhay na ipinagkaloob niya sa atin sa araw na ito. Mga kapatid, ano ang inyong pakiramdam kapag walang nakikinig sa inyo? Maaaring naramdaman natin ang sakit ng loob sa mga taong hindi nakikinig kapag tayo ay nagsasalita o nagpapahayag. Pakiramdam natin na ito ay isang disrespect sa atin at iniisip natin marahil na walang kabuluhan ang ating presensya o ang ating ipinapahayag sa kanila. Sa ating ebanghelyo, narinig natin sa huling talata na sinabi ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Ayon kay Paul Rankin, 75% ng ating oras ay inilalaan natin sa oral communication. 30% sa pagsasalita at 45% sa pakikinig. Kaya ganoon na lamang ang pagpapahayag ng ating Panginoon ng kahalagahan ng pakikinig. Hindi lamang pakikinig, kundi pakikinig ng may pangunawa. Bakit isinabi ng ating Panginoon ito? Sapagkat narinig natin sa talinghaga na merong magsasakang lumabas upang maghasik. At ang mga binhi ay nalaglag sa iba't ibang daan, sa kabatuhan, sa dawagan, at sa kahuli-hulihay sa mabuting lupa. Maaring yung unang tatlong binanggit ng Panginoon, marahil sila ay nakinig. Ang binhing ito na sinasabi ay ang salita ng Diyos.
na inihasik niya sa puso ng lahat ng tao. Ngunit dahil nga sa mga bagay na ginagawa sa buhay, nagiging abala sa buhay, na isang tabi ng tao ang salita ng Diyos. At sila ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kanilang napakinggan lamang ang salita ng Diyos. Ngunit hindi nila isiniloob, hindi inunawa, at hindi pinakinggan. Ngunit ang kahuli-hulihay ay nalaglag sa mabuting lupa at ito ay namunga. Kaya mahalaga ang pakikinig. Ito ang isa sa pinakamahalagang component ng pananampalataya at pag-ibig. Sabi ng isang teologo na si Paul Tillich, the first duty of love is to listen. The first duty of love is to listen. Kaya kung tayo ay nagmamahal, at for sure, tayong lahat ay nagmamahal. Kaya meron tayong tungkulin, una sa lahat, na makinig upang maipakita natin ang ating pagmamahal. Ipakita natin ito unang-una sa pakikinig. Sabi ng yumaong Santo Papa na si Pope Francis, na nawawala na yung ability to listen to those in front of us. We are losing the ability to listen to those in front of us. Napapansin natin ang ganitong bagay kapag ang ating mga kasama ay meron ng hawak-hawak na gadget. Maaring ang isa ay nagsasalita, ang isa ay nakatingin sa kanyang gadget. Kaya kailangan nating paunlarin, payabungin ang mahalagang bagay na ito, ang pakikinig. Good listening requires patience. Maaring tanungin natin ang ating sarili, kumusta na ba ang aking sense of listening? Nadaragdagan ba o nababawasan? Ayon nga sa pag-aaral, ang attention span ng mga millennials ay 12 seconds. Ang Generation Z, ang kanilang attention span ay 8 seconds lamang. Ngunit kahit hindi tayo kabilang sa mga henerasyong ito, maaaring ibang henerasyon tayo kabilang. Maaaring sa ating paghawak ng mga gadgets sa araw-araw, sa ating pagbabrowse sa internet, naaapektuhan yung ating sense of listening. Gusto natin ng madalian, mabilisan. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, binibigyang pansin na hindi lamang pakikinig ang dapat nating paunlarin, kundi kailangan nating unawain at sa ating pag-unawa na ito, mayroong tayong pagkilos na gagawin. Hindi sapat ang pakikinig lamang.
Marapat mayroong kaakibat na pagkilos ang ating pakikinig. Ito ay narinig natin sa unang pagbasa na kung saan ang Diyos ay narinig ng Diyos ang reklamo ng mga Israelita sapagkat para sa kanila pagpapahirap ang ginawang pag-alis ng Diyos sa kanila sa Ehipto. At para sa kanila, mabuti na lamang na sila ay mahirapan sa ibang lugar kaysa patayin sila sa ginawang pag-alis ng Diyos sa kanila sa Ehipto. Ngunit narinig ng Diyos ang reklamo ng mga Israelita. At sa pakikinig na yon, ang Diyos ay tumugon sa hinaing ng mga Israelita. Siya ay nagbigay ng pagkain galing sa langit. At binigyan nga sila ng pagkain ng Diyos upang hindi sila magutom. Pakikinig ng may pangunawa at pagkilos. Ito ang ginawa ng isang Karmelitang santo sa katauhan ni Saint Titus Brandsma. Ang kanyang relikya ay nasa likod ko. Binigyang pansin ni Saint Titus Brandsma the importance of active contemplation. Marahil ang una nating iisipin na ang salitang contemplative ay para lamang sa mga tao, sa mga madre, mga mongha na namumuhay sa apat na sulok ng kanilang kongregasyon. Ngunit bilang Karmelita, ipinakita ni Saint Titus Brandsma ang isang pamamaraan kung paano nagiging aktibo ang contemplation. Ito ang pinaka-charism ng Carmelite Order, contemplation. At ano ang contemplation? Pondering the Word of God day and night. Kahit ang mga tao ay namumuhay sa isang magulong sitwasyon, may kakayahan pa rin ang tao na magnilay sa salita ng Diyos. Si Saint Titus Brandsma, siya ay isang propesor, isang manunulat na hindi tumigil na natili lamang sa kanyang kwarto. Bagkus siya ay lumabas sa lansangan, nagpahayag ng katotohanan tungkol sa maling ideolohiya ng mga Nazis. Ipinahayag niya kung ano ang nararapat. Ipinakita niya kung paano siya mamumuhay ng isang Karmelita na aktibo sa lipunan, nagninilay sa salita ng Diyos. Pinakinggan ni Saint Titus Brandsma ang salita ng Diyos. Kanyang inunawa at siya ay kumilos upang maipakita niya kung ano nga ba ang pagsunod, pakikinig at pagtalima sa salita ng Diyos. Kaya nga mga minamahal, mga kapanalig, sa misang ito, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na palalimin natin ang ating pakikipag-ugnayan
ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang salita. Bakit? Sapagkat listening to God's Word is the foundation of our response to God's call. Kapag naramdaman natin ang tawag ng Panginoon na maging kasangkapan niya upang ipahayag ang katotohanan, hindi natin maikukubli sa ating kalooban, bagkus ating maipapahayag ang salita ng Diyos ng may katotohanan. Tinawag ng Diyos ang Kanyang mga alagad, "Hali kayo, sumunod kayo." Tayo ding lahat ay tinatawagan ng Diyos na sumunod sa Kanya. Ating pagnilayan ang salita ng Diyos araw at gabi upang sa gayon tayo ay may kakayahan na maipahayag natin at kumilos upang ang katotohanan ng salita ng Diyos ay ating maipahayag. Amen. Sabihin natin sa Diyos ang ating pagnanais sa isang mayamang ani sa mundo habang ating nasasalamin ang hindi matabang lupa sa ating buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang simbahan naway magbunga ng mayamang ani sa pamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ani ng katarungan naway magbuhat sa hindi makasariling paggawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga magsasaka na nagpapagal sa bukid, naway umani ng bunga ng kanilang paggawa at makatulong sa ikauunlad ng sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit na nahihirapan sa mga kasawian sa buhay, naway masiyahan sa ani ng pagpapalakas loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Mapagmahal na Ama, tulungan mo kaming makapagdulot ng mayamang ani sa anumang iyong itinanim sa aming mga puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa ami kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang minamahal, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo
Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamaksalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma, at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat, at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depresyon at anxiety, at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayun din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali
ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Isa pong patalastas, sa darating na ika-27 ng Hulyo, ating ipagdiriwang ang araw ng mga lolo at lola, ang haligi ng ating pamilya at kultura. Inaanyayahan ang lahat na mag-alay ng ating mga panalangin para sa kanila at dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Makipag-ugnayan lang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene, Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain nawa kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,